So mga tol, matapos pong brutal na matalo si former world champion Australian Tim Tszyu dito kay IBF Super Welterweight World Champion Bakram Murtasalyev sa laban nila kahapon sa Amerika, kung saan makailang beses pong bumagsak si Tim Tszyu sa kamay ng kampyon. Pagkatapos ng laban mga tol, agad dinala si Tim Tszyu sa ospital upang matingnan ang kalagayan niya at naging okay naman. Cleared si Tim Tszyu sa anumang injury matapos ang brutal na pagkatalo niya. Pero ayon sa team ni Tim Tszyu mga tol, pag uwi umano ng Australia, muling ipapacheck up itong si Tim Tszyu para masiguro na ligtas talaga ang kalusugan niya. Mabuti na lang mga tol, marunong ang corner ni Tim Tszyu. Agad po kasi silang nagtapon ng towel sa round 3. Kung hindi ginawa yon, malamang mas malala pa ang sasapitin ni Tim Tszyu. Makikita po kasi natin mga tol na talagang wala ng pag-asa manalo ni Tim Tszyu mula nang ma-knockdown siya sa second round. Lumambot na ang legs niya tuwing tatamaan siya ng malakas na suntok. Kaya okay na din na isuko ng corner ang laban. Pero yun nga mga tol, dahil sa pagkatalo ni Tim Tszyu, nawala na tuloy ang pag-asa niyang makalaban si Terence Crawford. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, ikakasa na dapat ni Torque Alalsik ang laban ni Terence Crawford dito kay Tim Tszyu. Subalit sa halip na labanan ni Tim Tszyu itong si Terence Crawford, mas pinili muna niyang labanan itong si Murtasalyev na buong akala ni Tim Tszyu easy fight lang itong si Murtasalyev. Yung pala mga tol, malakas at may ibubuga din pala. Kaya sa pagkatalo ni Tim Tszyu mga tol, malabo na talagang makalaban niya itong si Terence Crawford. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na first round lang ang tinagal ng kalaban ni former 3 Division World Champion Janrell Casimero na si Saul Sanchez sa laban nila noong nakaraang linggo sa Japan, kung saan 2 beses pang pinabagsak ni Casimero itong Meksikano. Tanong nga po ng mga fans kay Casimero, paano daw kaya kung umabot ng 10 rounds ang laban nila ni Saul Sanchez? Kakayanin daw kaya niyan tumagal? Gayong alam daw ng karamihan na hindi daw siya gaano nakarecover dahil 128 pounds limit lang daw ang ibinigay kay Casimero na timbang bago ang laban dito kay Sanchez. Kumpiyansa nga pong sinagot ni Casimero mga tol na kaya daw niyang tumagal ng 10 rounds. Wika ni Casimero mga tol, tumagal nga daw siya ng 42 rounds kada training. Yan pa daw kayang 10 rounds lang. Dagdag pa ni Casimero, partida pa daw yung nangyari dahil 5 oras lang umano ang recovery time niya. Pagkatapos daw kasi ng weigh-in noong 10:45 AM, isang beses lang umano siya kumain. Pagkatapos 3 PM, laban na daw niya. Bibihira nga daw sa boksingero mga tol na bumalik pa yung lakas mo kapag ganun daw ang nangyayari sa iyo. Pero siya, nagawa pa daw niyang pabagsakin itong si Saul Sanchez. Makikita din daw natin na talagang 100% ang kondisyon ng kalaban niya dahil noong pabagsakin daw niya itong si Sanchez, nakatayo pa daw ito. Kung sa ibang boksingero daw yan mga tol, hindi na daw yan makakatayo. Kaya talagang pinaghahandaan din daw siya ni Sanchez. Tinanong naman si Casimero mga tol ng mga fans kung ano daw yung malakas na suntok niya. Kaliwa daw ba o yung kanan? Sagot ni Casimero mga tol, parehas daw malakas ang kaliwa't kanan niya. Yung kaliwa, kapag tinamaan ka, hospital daw ang aabutin mo. Habang yung kanan, kapag tinamaan ka, alam na daw natin kung ano yung mangyayari. Kaya ayaw daw niya bibitawan yung kanan niya. So parang sinasabi po ni Casimero dyan mga tol, kapag tinamaan ka ng kanan niya, Sleeping Beauty talaga ang kalaban. Champ, may tanong ako, mas malakas ba ang kanan mo or kaliwa? Pareho lang yun. Basta yung ito ospital. Ito alam niyo na kung ano to. Kaliwa ang ospital. Okay. Kaya hindi ko to pwede bibitawan eh.